Ito, ipinapahiya si Kong Tebes. Tingnan ninyo kung anong nangyari. Pa rin ang arestado na roong si dating Congressman Arnie Tevez. Sabi ng kanya abogado, mag-a-apply sila ulit doon ng political asylum. Pag-aaralan din daw ang iba pang hakbang tulad ng pagdulog sa United Nations Commission on Human Rights. Nakatutok si Salima Refran. Nakabalik na sa Pilipinas ang National Bureau of Investigation team na pumunta sa Timor-Leste. Nakabalik na sa Pilipinas. NBI to, no? NBI team, nakabalik sa Pilipinas. Pero hindi nila kasama si dating Negros Oriental. Sorry, natawa ko. Hindi nila kasama si Tevez. Gayahin ko na lang yung isang post, tawa lang ng tawa. Hindi nila umuwi, sila hindi kasama. Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. na naaresto noong Huwebes habang naglalaro sa golf range. Na daw. May effort daw, gagawin daw. Sinabi pa ni Marcos. Hindi ko alam, basta hindi ko alam, si Boying ata sinabi gagawin daw lahat ang kanilang magagawa para maiuwi si Tevez. Kung hindi mauwi, di nakakahiya kayo. Sa Delhi ang kabisera ng Timor-Leste. Si Tevez na tinuturong nagpapatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa sa Pamplona noong March 2023. Kinasuhan din si Tevez para sa 3 kaso ng pagpatay. Tatandaan natin, may nagsasabi kasi dito. An accused is considered innocent until proven guilty. Nasa batas po yan. Okay? Huwag nyo kakalimutan. Anong ibig sabihin nun sa Tagalog para maintindihan ng lahat? Kasi iba hindi makain. Ang isang akusado ay walang kasalanan hanggat mapatunayan ng korte. Ulitin ko, ng korte. Hindi ni Boying Rimulya, hindi ni Janice, hindi ni Pritz Ferrari Diaz. Hanggat sa mapatunayan ng korte na siya ay nagkasala. Hanggat hindi napapatunayan, inosente po si Kong Tevez. At ang may karapatang humusga niyan, korte. Hindi si Boying, hindi si Janice, hindi si Ferrari. Okay? Maliwanag. Kasi baka may mga ob-ob na naman dyan na papasok. Kasi madali po magbintang eh. Pwede kong pagbintangan nga si Tatay Digong, siya pumatay kay Jose Rizal eh. Lahat na nga binibintang kay Tatay Digong eh. Ngayon, sinasama na si Sara. Baka pumatay kay Magellan ay si BP Sara. Madaling magbintang. Napakadali nun. Si Pastor Kibuloy, pinatay si Lapu-Lapu. Ang dali nun eh. Antahin natin yung husgado magbigay ng kanilang final judgment. Sila lang ang may karapatan. Madali magbintang. Kahit sino po, kaya niyong pagbintangan. Napakadali. Gusto niyo pagbintangan ko si Pastor Kibuloy eh. Yung nawawalang gamit doon sa aming sa kabilang kapitbahay ay ang kumuha si Pastor Kibuloy. Dahil binigyan niya ng baril si BP Sara. Ang dali, di ba? So, wag tatanga-tanga, ha? Noong 2019, lahat ng yan nauna nang tinanggi ng dating kongresista. Merong proseso sila doon sa Timor-Leste, ine-evaluate nila yung request ng bakit pumunta kayo doon? Interpol at yung request namin. Ng request ng Pilipinas. Proseso po ng Timor-Leste yon. Ang sinasabi natin doon, ginagalang natin ang lahat ng proseso ng antayin nyo na lang sa Pilipinas. Tama naman, tama si Sir. Sir, tama po kayo. Galangin nyo ang proseso ng sistema ng Timor-Leste. Antayin nyo na lang sa Pinas. Kung saan tayo ay isang requesting party lamang.
Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Teves na humarap na kahapon ang dating kongresista sa korte sa Timor-Leste, kung saan in-extend pa ng 15 araw ang detention sa kanya para bigyang daan ang pagdinig sa kanyang kaso. Ayan na, didinggin pa lang. Okay? So yung mga paasa dyan na dadalahin na si Teves sa Pilipinas, huwag kayong paasa. Lalo na doon sa mahilig lang sa presscon para siraan si Teves. Oh, pa-presscon lang yan, pabida. Tapos paasahin ka in the short, in the long run, ikaw ang kawawa, Janice. Ha? Baka matagal ka nang pinapaasa ng mga yan. Oh. Relax lang kasi may sistema po yan. Hindi yung pag sinabi mong uwi. Ano yan? Yung asawa mong weak? Weak ba yan? Hindi yan yan. Hindi mo asawa yan. Pag gusto mo, eh mabubugbog ka niyan. So, nakausap Tama si Kamu, another government funds wasted. Tama naman. Antayin nyo na lang sa Pilipinas. Siyempre, pag pumunta kayo dyan, gastos. Alangan naman pupunta ka lang mag-isa. Alangan naman matutulog ka sa kalye. Alangan naman hindi ka kakain. Lahat yan may gastusin. Antayin nyo na lang sa Pilipinas. Huwag na kayong pasyal dyan. Mababansagan kayong pasyal administration eh. na rin siya ng kanyang legal team doon at nabisita ng isang kaibigang Pilipino. Pero may dalawang Philippine government agents Philippine government agency daw ang nagsubok magpasok ng cellphone para nagpasok ng cellphone para kunan si Kong Teves. kunan si Teves sa detention. Sa layon daw na siya ay ipahiya at iharas. Pinabulaan Meron daw dalawa. Siya ang pinagbibintangan, itong NBI chief na ito. Na nagpasok ng cellphone para ipahiya. Alam mo, itong trial ni Teves, ginagawa rin itong public trial. Trial by publicity. Tapusin, nasa korte na, manahimik na kayo lahat. Wala, gusto lang talagang ipahiya si Teves eh. Ang hilig nila. Ganyan din ang ginagawa kay Pastor Kibuloy. Gustong ipahiya. na naman ito ng NBI. Tayo naman ay pinahintulutan ng presidente mismo ng Timor-Leste na si President Jose Ramos Horta na kumuha ng litrato parang proof of life na nasa kanila na nga po si Congressman Teves. Ayon sa kampo ni Teves, magpapatuloy ang pagdinig bukas kung saan Itong punto dyan, sabi ni Atty. Topacio, may nagpasok dalawang government agency para kunan si Teves para ipahiya. Ang sagot naman ng taga-NBI chief, pinayagan sila ng presidente para magkaroon ng proof of life. So hindi natin alam kung sino nagsasabi dun sa dalawa. Pero kung susundan natin yung sinabi ni Atty. Topacio at kung tama si Atty. Topacio na gustong ipahiya si Kong Teves lang nitong mga ito, kaya gustong kunan, huwag kang mag-alala, Atty. Topacio. Kung totoo yung sinasabi mo, nakarma na sila. Isipin mo, pumunta ka ron, tas babalik ka, hindi mo kasama si Teves. Hindi ko alam kung anong motibo nilang pumunta ron. Kung mamasyal, kuhanin si Teves, hindi ko alam, mag-imbestiga. Pero nakakahiya yun. Nakakahiya yun. Kung totoo yung sinasabi ni Atty. Topacio, pumunta ka ron, tas babalik ka, hindi mo kasama si Teves. Di ba? Again, ulitin ko, hindi ko alam kung anong motibo talaga nilang bakit sila pumunta ron. Pero para sa akin, kahit na, kapag pumunta ka ron, para kang may pumunta ron, susunduin mo yung jowa mo para ibalik mo na sa Pilipinas. Pagdating mo, nag-aantay yung kamag-anak mo. Pagdating mo ng Pilipinas, mag-isa ka lang. Hindi sumama yung gusto mong ijowain. Di ba nakakahiya yun sa mga kamag-anak? Ganyan din dito. Siyempre, pumunta ka ron. Kahit anong sabihin nilang motibo nila, ine-expect pagbalik dito kasama si Teves. Huwag mo sabihin hindi nag-e-expect si Janice nang hindi siya kasama. Hindi kasama. Ang bilis ng karma, no? Ayan ang sinasabi ko eh. Pag pinapahiya, kung talagang pinapahiya nga sila, si Kong Teves, according to Atty. Topacio, ang bilis ng buwelta, no? Gusto nyo magpahiya? Kayo ang napahiya. Nanundo ng jowa. Pagbalik, wala yung jowa. Ay, nako.
Maghahain ng kanyang team ng mga argumento para sa mga opsyon ng dating congressman, kabilang ang muling paghingi ng political asylum. Ito tatandaan natin. Lalabas at lalabas yung maraming balita, pauuwi na dito, malapit ng umuwi. Alam ko yung mga ganyan yung presko nila. Gagawin namin lahat para maprotektahan si Tevez. Lahat gagawin namin para maiuwi si Tevez. Huwag kayo basta-basta naniniwala sa mga fake news o mind conditioning na lang, sabihin natin. Hindi maiuwi si Tevez, hindi yan nakadepende sa Pilipinas, depende po yan sa Timor-Leste. At nag-a-apply at meron pang legal resorts itong mga kampo ni Kong Tevez. Pwede pa sila mag-apply ng asylum. So hindi yan bigla-biglaan. Lilitisin pa yan. At ang magdi-decide niyan, Timor-Leste. Kung bibigyan ng asylum si Kong Tevez, walang magagawa. Wala pong extradition po ang Pilipinas sa Timor-Leste. Hindi sila pwede magdikta doon basta-basta. Naiintindihan? So ingat po tayo sa mind conditioning. Siyempre, palalabasin ganito, ganyan-ganyan si Tevez. Pero sa katunayan, nasa batas naman po na ipaglaban ni Tevez na hindi siya dapat pauwiin dito. Papatunayan niya na mayroong threat dito. Paano kung banatan si Tevez dito? Ano sasabihin nila? Sorry. Hindi sa pinagbibintangan ko sila. Pero lihiti mo yung sinasabi ni Kong Tevez na threat. Kasi considering hindi pa nga nadidinig yung kaso, case closed na ang tawag. Tapos, ang daming nagsiurong na testigo. Ibig sabihin, maraming tanim testigo. Naalala nyo yung mga testigong sinasabi? Nagsiurong na. Wala na nga halos natitirang witnesses. Yung mga gunmen, nagsiurong, hindi si Tevez na ang tinuturo. Delikado yun. Bakit nagkaganon? Baka tanim witness tong mga ito. Kahit sino, kahit ikaw si Kong Tevez, kakabahan ka rin. No? Pero hindi tayo para maghusga kung may kasalanan si Tevez or hindi. Ang may karapatang maghusga dyan ay husgado. Sinong may karapatang manghusga dyan kung dapat pauwiin si Tevez o hindi? Timor-Leste. Sino may karapatan para magbigay ng asylum? Timor-Leste. Hindi po hinuhusgahan ko si Tevez na malinis siya. Hindi ko rin hinuhusgahan si Tevez na madumi siya. Ang pupunto lang natin dito, ingat tayo sa mga paasa. At pa-preskon na gagamitin itong istorya na ito para sikat sila sa preskon. Tapos, for the meantime, umaasa yung mga iba. For the meantime, pinapahiya si Kong Tevez. Delikado po yun. Sabi ni Jeb Rivera, sabi niya, yung mga bumaril, ang linis ng suot, walang kabakas-bakas ng dugo, tanim ng tanim na lahat. Yan. Sinabi ni Jeb Rivera yan. Sabi, Coach, di ba si Ferrari ang tinutukoy nila? Anong ibig sabihin tinutukoy sa akin? Nauna nang nag-courtesy call ang NBI kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Sabi ng NBI, iginit ni Horta ang mabilis na mapaalis si Tevez sa Timor-Leste.